Kamusta ka na? Ayos ka lang ba? Happy ka ba? O sad pa rin ba? Kaya't halika na, sumama ka na sa pinag-grupina at iba pa. Bata matanda, biyuda at biyuda, may asawa man o kaya'y wala. Sama-sama tayo'y maglakbay, dito ka na, di ka na mag-iisa. Bebop, bebop na tayo, bebop, bebop na. Let us be hip and let us up, tara sa munting tahanan, tahanan ni Kristo. Good afternoon! Yes, hello. Yes, welcome to P-Pop Live. Paris Pastoral Accompaniment Program. Yes, nako, siguro naman memorize na nila yan. Ang haba-haba. Kaya nga naman, sa kahabaan ng Paris Pastoral Accompaniment Program, kinuha natin yung word na accompaniment doon. Napaka-importante talaga yan. Si Pope Francis, no, parang kumbaga sa atin siya yung parang pinaka-parish priest. Nasa simbahan, nakikita niya kung anong nangyayari sa loob ng simbahan. Marami ngang nagsisimba, pero pagkatapos ng misa, uwian na. Diba? Minsan ngayon, katabi mo, hindi mo kilala. Marami tayong mga ministries, maraming mga iba-ibang organizations, pero sila rin yung magkakakilala. So siguro parang naisip din niya na maganda talaga na magkaisa. And then, buo din yung mga tao doon. May pamilya din, bawat isa, di ba? Kaya nga yung pag-aayos na yan sa bawat pamilya, it needs a reformation. Reformado, no? Muntik na maging reformado. Kailangan bago na naman ang orientation nila. Kasi ngayon, alam mo, ang dami nang hindi nagpapakasal sa simbahan. Oo nga. Ang dami nang nagli-live-in. Paano ngayon makakarating sa kanila kung ano yung gustong ituro sa kanila ng ating Panginoon kung hindi sila pumapasok sa katuruan ng simbahan? Actually, yun yung gano'n, mahirap talaga yung, lalo na yung hindi talaga nila nakalisnan, no, yung mga ginagawa sa simbahan, o kaya, oo, sige, nagsisimba sila, pero yung mga sacraments, di ba, maraming sacraments, hindi naman nila naiintindihan. So nakita nga ni Pope Francis na kailangan talaga itong pag-usapan. Pero hindi po ito pwedeng pag-usapan na para ka nang nagle-lecture. No? So maganda itong pag-usapan. Alam niyo ba na pwedeng pag-usapan ito sa ordinary usapan lang na ganito? At pwede pong mangyari yan dito sa sinasabi namin venue na pwede ninyong puntahan. Kasi pinag-uusapan po yan yung ordinary things na nangyayari, no, sa buhay. Maya-maya matatouch na, oo nga pala, baptism nga pala yun. Oo nga pala, kasal pala yun. O, diba? So, hindi siya yung parang ang dating mabigat. As we journey together, unti-unti rin inaayos natin yung buhay ng bawat pamilya. Yes. So, diba? So, sabay na yun ngayon, lumalabas. Kaya nga tayo may kapihan and still, tuloy pa rin yung ating Paris Pastoral Accompaniment Program. Yes. Kasi yung sama-sama, nagbibigayan ng lakas ng loob or katatagan para hindi ka sumuko doon sa mga pagsubok na dinadaanan ng mga pamilya. So, ito ang sinasabi, kung tayo ay isang naglalakbay in a synodal way, parang nagkakaintindihan tayo na pupunta tayo sa isang place na yan sa paanong pamamaraan, di ba? Halimbawa, ako may sasakyan, hindi ako marunong mag-drive. Ikaw, marunong mag-drive, wala kang sasakyan. O sige, makakarating tayo ron, gamitin mo yung sasakyan ko, ikaw mag-drive. Di ba? Parang ganun yung, yung goal ng synodal way. Pagka sinabi, patakbuhin nyo ang simbahan ninyo in a synodal way. Na lahat na nag-aayos-ayos. Para siyang puzzle na may mga ikaw hawak mo ito, ako hawak ko ito. Para pag pinagsama natin, mabubuo. Parang ganon. Sabihin natin,
Ako meron akong sasakyan, walang gulong. O siya meron siyang gulong. Hindi ba? Sa tatlo na tayo, ikaw magdadrive. Yes. And yun po, mga ganon, hindi po mangyayari yun kung hindi din kayo nag-uusap. Tama. So, kailangan magkakilala kayo, kailangan nag-uusap kayo. At nagtitiwala kayo sa bawat isa. Correct. Tayo, malay mo, baka itakbo mo yung sasakyan. Okay. Yan. So, iuumpisahan po natin yan dito sa kapihan. Yan po yung venue para meron po tayong common place na pwedeng magkita, na wala pong parang hindi magastos o kaya hindi yung bang, at sabihin mo naman pag sinabing kapihan, alam mo na agad nasa isip mo di ba? Kapi-kapi lang, wala masyadong ingay na, yung parang simple lang, kwentuhan. Doon po, nagkakaroon tayo ng venue para magkakilala tayo. Ngayon, at the same time, no, na ang nasa isip natin yung sinabi mo na, uy, meron ako niyan, hindi ko kayo nagkakilalan. Pwede rin po mangyari doon sa sinasabi ni Pope Francis na yung mga nandoon na merong mga may problema o kaya wala silang makausap, nagiging venue rin para sa kanila yon. Nagkakaroon sila ng venue para ma-open up nila yung sarili nila sa mga taong pwedeng makinig sa kanila. Ayan. Kaya nga pala, doon sa kapihan, ano yung gusto mangyari doon? Ano yung pinag-aaralan nating skill? Pakikinig. Na ibig sabihin, nasanay na tayo na laging tayo ang nagkwento, laging tayo ang nagsasalita. Yes. Maraming tao na gusto sana silang mapakinggan, pero hindi nabibigyan ng pagkakataon na mapakinggan sila. Yung pala, meron silang parang dalahin na mabigat, kaya ko naman palang tulungan siya. Kung nalaman ko lang, kung hindi nga tayo makikita-kita sa isang place, mahirap mangyari yon. At saka, ang ipapa-feel pa natin doon sa lugar na yun, kaya nga kapihan, hindi cafe, hindi ba yung social yung ano, kasi lahat pwedeng pumunta. Hindi ka mayaman, mahirap, di ba? Tapos sabi nga nila tulad nung kanta, alam niyo yung kanta kanina, di ba? Bata, matanda, byuda, kahit lahat pwede. No? Ibig ko sabihin, yun po yung place na pag pumunta ka, hindi ka ma-out of place. Kahit na bata ka, meron po kayong lugar doon. Kahit baby ka pa nga, meron Oo. Di ba minsan pagka inaya ka sa isang, isang grupo, ano ba meron dyan? Ayan, para sa mga nagbibigay ng communion. Ay, hindi ako pwede riyan. Di ba? Ngayon, doon sa kapihan, ano ba meron dyan? Kapihan. Meron ka ba kape? Ay, Pumunta. Hindi ako minom na kape. May juice naman tayo. Diba? Pumunta ka ron, no? Sabi nga natin, what is our selling point? Pumunta ka ron and try to find out kung maramdaman mo ang ating Panginoong Jesus. Come and see. Para ma-experience po ninyo talaga. Ang goal sa kapihan is to give us a place kung saan magkakaroon ng opportunity na magkaroon ng encounter. Yes. Di ba? So, in that encounter, magkakaroon naman ng opportunity to listen. Yan. At pag nakinig ka, maunawaan mo kung ano yung kanyang pinagdadaanan. Alam mo kung ano ang kanyang kahinaan, ang kanyang kalakasan, ang kanyang journey. Alam mo ngayon na may iwan siya. Kung hindi kami magkatutulungan, may iwan siya. So, doon sa kapihan, we are able to know, we are able to understand kung ano yung pacing niya, kung ano yung kanyang kahinaan, kung anong kalakasan, which kung magkakausap tayo at magkakaunawaan tayo, we will be able to join efforts, parang voltage pipe, no? So that we are able to go to our destination. At the same time, pareho tayo nakarating doon. Ngayon namin nakita yung importance talaga ng venue, no, na nagkakaisa kayo, na naisip nga natin kapihan. Kasi pagka hindi kapihan, restaurant, medyo mahirap din i-maintain yun. At least ito, kape-kape, okay ka na, no? Tapos yung mga pagkain,
hindi nyo, huwag niyong problemahin, ano, kunyari kayo simbahan, na gusto nyo rin magkaroon ng ganito. Nako, si Lord po ang bahala. Ang importante lang po yung willingness natin na gawin ito. And then, darating na po yan sa So, ang talagang goal na sinasabi na pupuntahan natin is the path to holiness. Yes. Yun yung paglalakbayan natin. Ang nangyayari naman sa kapihan, sabi, ako naman nasa isang organization na ako meron akong ginagawa na sarili ko. Yan nga sana ang gusto namin, lahat ng mga nagsuserve sa simbahan ay magkaroon ng magandang pag-unawa dito sa ating paglalakbay. Starting from a kapihan and ending in walking in a synodal way towards that goal of holiness. Siguro kailangan ngayon is to allow yourself na ma-experience ninyo yung kapihan. From there, ang tanong lang namin lagi ay naramdaman nyo ba ang presence ni God doon sa place na yon? If yes, then this is the right place for you to go. So that magkakasama tayo maglalakbay patungo sa ating kabanalan. Minsan, ang hirap i-explain kasi yung ating nararamdaman, especially itong tungkol sa ating Panginoong Jesus, yung kasama natin siyang naglalakbay, this is very, very hard to explain. Sinasabi namin, kayo po yung pumunta at para maramdaman niyo kasi feelings niyo po yan, sarili niyo yan, no? Kahit kami din ni June, yan po yung nararamdaman namin. Kaya ini-spread namin sa lahat, no? Na maging maganda tong venue na ma-express natin yung love natin sa neighbor natin, sa simbahan, sa lahat po. Kasi open to sa lahat, walang pinipili, walang favorite, talagang pantay-pantay. Nung si Father Reggie ay na-install, dito natin nasubukan yung paglalakbay ng sama-sama. Di ba? Nung umaga, na lahat ng mga organization nagpadala ng mga committed or active members Yung mga active. para manumpang muli sa ating parish priest, bagong parish priest. Tayo yung nagsimula na magtagpo doon because we want to experience that encounter. Di ba? So, yung encounter na yun po ang simula. Kaya sana magkakaroon ulit ng mga iba't iba pang mga encounters. But right now, we have an opportunity for an encounter every week sa ating kapihan. Yes, 9 o'clock at the in the gym. morning, every Sunday. Yeah. So, sana po magkita po tayo doon. Magkausap tayo, no? Malaman namin kung ano po yung nararamdaman. And then, may spread nyo din po ito sa ibang mga tao, kahit sa ibang simbahan na pwede nang magkaroon din itong ganitong kapihan sa simbahan. Simula pa lang ng aming pagpapahayag sa inyo nung ating paglalakbay sa simbahan ng Mary Help of Christians in a synodal way. Pumasyal po kayo, lahat po kayo ay imbitado. Okay, so we'll see you again next week. Sunday, yeah. Here in P-Pop Live. Okay, bye-bye.